At dito po mga ka-streetways, no, dahil nga po sa survey po na to is nahuli po natin na talagang sinasabotahe po talaga ng mainstream media ang ating presidente. So syempre, kilala nyo naman po ako, kapag ako po nag-content, may ebidensya po ako. At alam naman po natin mga kababayan, isa sa pinakamalaking issue po talaga na talagang binabato po kay PBBM is yung 20 pesos na bigas. Actually, pinatulan na po talaga ng mainstream media yung mga vlogger na nagko-content po na walang pinangako si PBBM na 20 pesos na bigas, na which is wala naman po talagang pinangako. Pakita ko sa inyo mamaya yung kabulsitan po dito ng mainstream media, no? Sorry kasi dito mga kababayan, no, makita ngayon natin dito from TV Patrol. Actually, ilang beses na nila itong binabalita. Ito example lang to, ang sabi dito, na paamin ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na wala silang plano kung paano maipatutupad ang pangako. Okay, ayan po, nakalagay po dyan, pangako. Binabalita po talaga ng mainstream media, araw-araw yung tungkol sa pinangako daw ni PBBM na 20 pesos na bigas. O, hindi lang yan, at least you get the point. Pero sa tingin ko, palagi nyo nakikita ito sa mainstream media na talagang ini-insist talaga nila na pangako. And then itong GMA News, binalita niya itong taon, ganoon din. Ngayong tumaas ulit ang presyo ng bigas, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na maipatutupad ang pangako. Ayan, pangako na naman. Pero mga kababayan, medyo interesting kasi itong GMA News. Kasi kung ngayong taon ay sinasabi nila na ito ay pangako, pero dito po sa report nila last year, hindi na pangako. Ang nakalagay dito, aspiration. Kumbaga, ngayong taon, pinanindigan na talaga ng GMA News na pangako, pero nung last year, noong November 2022, ang sabi ng GMA News, the Philippine government is close to achieving the aspiration of lowering the price of rice to 20 pesos. So ayan po ang punto ngayon natin dito. Itong malupit sa News 5. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na talagang dinibang pa talaga ni Ed Lingaw, itong putragis Ed Lingaw na to. Ang sabi ni Ed Lingaw dito, no, sa report ng News 5, ang sabi dito, iginiit ng isang vlogger na hindi umano ipinangako ni President Bongbong Marcos ang 20 pesos kada kilo ng bigas, taliwas sa iniisip ng karamihan. Actually, wala naman talaga pinangako. Yung nag-i-insist lang po talaga dito is yung mainstream media. At patutunayan ko po sa inyo na sobrang sinungaling ng mainstream media dito. Ngayon, mga kababayan, panoorin ngayon natin yung pautot ni Ed Lingaw. Okay. At syempre, ididibang po natin ito. Kung totoo bang may pinangako o wala. Kasi mga ka-streetwise, wala naman po kasing video na pinapakita itong mga mainstream media na to na merong pinangako. Wala silang pinapakitang video o statement man lang o post di PBBM mismo kung merong pinangako. Actually, wala, kasi ito mga kababayan, no, ABS-CBN News, regarding dun sa mga vlogger na nagko-content nga na walang pinangako. Ito yung pinaka-ebidensya nila. Ayon sa statement ng Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Marcos, noong Abril 17, 2022, tiniyak ni PFP Presidential Frontrunner Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So ibig sabihin nun mga kababayan, wala silang pinakitang video o statement nga po ni PBBM, kundi yung PFP, yung Partido Federal ng Pilipinas lang. So ang gawin ninyo, yung hanapan ninyo ng pangako, yung PFP, hindi yung presidente. At ngayon mga kababayan, para po lalo tayong mainis, panoorin po natin kung paano dinibang ito ni Ed Langaw. Pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger, pinagkakalat na wala naman daw kanyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng nunay kumakandidato sa pagkapangulong si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas, ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero resback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger.
Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay nahalal na Pangulo? Inilan po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng statement ang partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo kung sakaling siya ang mananalo sa halalan. Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas kapag siya ang maging Pangulo. Dito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos na sila'y nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito na mapababa ang presyo sa 20 pesos kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang sufficient production ng bigas. So ang punto ko nga dito mga kababayan, ang pinakita din kasing ebidensya dito ni Ed Linggaw is yung statement ng PFP. O ayan. So yung ebidensya din po pala ni Ed Linggaw is yung statement ng PFP. Mas maganda kasi Ed Linggaw, ikaw talaga Ed Linggaw, sumusobra ka na eh. Yung hanapin ninyo, yung mismong sinabi ni PBBM. Ayan po dapat yung ipakita ninyo. Yung mismong sinabi ni PBBM na meron siyang pinangako. Ang problema kasi, ang pinakita ni Ed Linggaw dito is yung post ng Partido Federal ng Pilipinas at saka yung report mismo ng mga mainstream media na bulok na katulad ng mga sinungaling. O ngayon mga kababayan, meron bang pinangako? Ako nasasagot. O ito na. Ito yung video. Ganito dapat yung mag-debunk. Ganito dapat yung mag-fact check. May video. Eh ito hindi naman ito statement ni PBBM eh. Statement yan ng Partido Federal ng Pilipinas. O ngayon, pakinggan ngayon natin si PBBM kung meron ba siyang pinangako. Itong video na to is nung May 2022 last year. Nung nanalo siya bilang presidente. O ito ebidensya ito. O Ed Linggaw, ito, video ito last year. Ito yung i-debunk mo. Kung meron kang makikitang video na mas luma pa dito, so ibig sabihin nun, sinungaling kami. Pero hanggat wala kayong pinapakita, kayong mainstream media kayo, ibig sabihin nun, niloloko nyo yung mga tao para isabotahe si PBBM. O ngayon, pakinggan ngayon natin yung mismong sinabi ng ating presidente nung siya ay nanalo bilang presidente nung May 2022. Actually, naghahanap ako ng mas luma dito. Ito lang po talaga yung nakita ko. Yan yung napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin yung gagawin? That's what ibubuhay natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa ano. Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it. So ngayon, ito, i-debunk nyo to, mga walang hiya kayong mainstream media kayo. Sinisira ninyo yung magandang ginagawa ni PBBM sa pamamagitan ng pasimple at paunti-unting paninira about dyan sa pinangakong bigas. Ito, ang linaw dito na sinabi ni PBBM na aspiration. Aspiration, Ed Linggaw, Bobo. Ganito po mag-debunk mga kababayan, hindi yung sinabi nito, sinabi nun, ito straight from the horse's mouth. Galing po kay PBBM mismo na that is an aspiration. O ulitin natin sa hindi po nakarinig. Sige. Yan yung napabalita na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. O malinaw ito galing ito sa bunganga ni PBBM. Hindi ito galing sa Partido Federal ng Pilipinas o hindi galing sa inyo. Isipin niyo mga kababayan nung ginawa ni Ed Linggaw, no? Ang pinakita niyang ebidensya is from PFP and then yung mga fact checker na Rappler at saka Vera Files and then pati yung mga kasama niyang mainstream media na sinungaling. Paano to Ed Linggaw? Nagmukha ka na naman tanga dito. Sigurado naman po ako mga kababayan, no, na alam nila ang ibig sabihin ng aspiration. Magkaiba yung aspiration sa pinangako, mga tanga. Ang intensyon talaga ng mainstream media mga kababayan ay sirain yung imahe po ng ating presidente. Ang layo po ng ibig sabihin ng aspiration sa pinangako. Pero patuloy nyo pa rin ini-insist sa mga taong misinform. Kasi nami-misinform po yung mga tao eh. Ay, linaw-linaw aspiration, a strong desire to achieve something
high or great an object of such desire. Desire, pagnanais, bubo. Alam nila yan mga kababayan kasi ako naniniwala po talaga ako no. Kapag ang isang tao o isang grupo ay alam nila ang katotohanan pero nagsisinungaling sila, intention po talaga nila manloko. And then by the way mga kababayan, meron pang isa. Ito pa yung malupit. Ito bago lang to. Mga ka-streetwise kasi, nung mga 4 days ago kasi, nagsalita po si PBBM. And then, ang sabi ni PBBM, about nga po doon sa pangingisda. Pero, ang sinabi po dito, ang balita naman ngayon sa News 5 ay, kakaroon daw po ng fishing ban. Ay, ito. Oh, sa News 5, sabi ng News 5, kabilang dito ang mahigpit na pagtupad ng fishing ban sa iba pang restriction sa lugar, particular sa mga ginagamit para sa fish breeding. Ito yung ginawa ng mainstream media ngayon. Pinagkalat nila na meron pong plano si PBBM na gumawa po ng fishing ban. So ito po, galing po ito sa News 5 at ito naman po, galing naman ito sa ABS-CBN. Ang sabi naman dito, no, plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng fishing ban at iba pang restriction sa ilang lugar sa bansa upang maiwasan ang overfishing. Yan. So ang tanong ngayon dito, meron bang sinabi si PBBM na fishing ban? Kasi mga kababayan kasi, ang ginagawa kasi ng mga hayop na mainstream media na to, naglalagay sila ng isang salita na hindi naman sinabi ng ating presidente. At least you get the point mga kababayan, no, na talagang ang ginagawa po talaga ng mainstream media is nagsinungaling na naman. Fishing ban daw. Pero pakinggan ngayon natin si PBBM. Kung meron ba siyang sinabing fishing ban. Kasi mga kababayan, kasi pag sinabi mo fishing ban, talagang marami magrereklamo dyan. Marami po mangingisda ang magrereklamo pag sinabi po ni PBBM na fishing ban. Pero ito po yung pinaka-video na pinagkuhanan po nila tungkol nga po dyan sa fishing ban na yan. Fisheries dahil na bumaba ang ating dalawang bagay. Bumaba ang ating nahuhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda. Kaya yun ang ating dinabalikan at aayusin at babantayan. Kasi kuminsan kailangan wag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Bukod pa doon ay yung sa cold storage na ating ginagawa. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok, walang cold storage. Kaya nagtatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga maliliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, ilalagay doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Meron bang fishing ban na sinabi si PBBM? Meron bang fishing ban na sinabi si PBBM? Di ba wala? Oh, ano to? ABS-CBN, ano to? Putragis kayo, walang iya kayo, ano to? O sa statement po ni PBBM, wala pong fishing ban. Pero sa binalita ninyo, merong fishing ban. Siyempre, may mga kabasa po ng balita ninyo, makukonfuse yan. Especially kung mangingisda yan. Ang mangyayari dyan, ganun pala si PBBM. Gusto magkaroon ng fishing ban, paano naman kami? Edi kawawa naman kami. So ngayon, nagkaroon ngayon ng negative na epekto ito sa mga tao. So ang punto nga dito mga kababayan, ito na nga. Makakaroon po talaga ito ng negative effect. Isipin niyo mga kababayan, no? Ang linaw naman po ng sinabi ni PBBM na wala naman siya sinabing fishing ban. Pero may fishing ban na sinabing ABS-CBN at saka yung News 5. Oh, yung sinasabi kasi ni Maharlika, no? Ito si Maharlika Hitad, 'di ba? Kung maalala ninyo, 'di ba? Ang sabi ni Maharlika na ang mainstream media daw po ay protektado or kaibigan daw po ng presidente. Kaya hindi daw po binabanatan ng mainstream media ngayon ang administrasyon. Pero kita nyo kung gaano kasinungaling si Hitad. Dito pa lang po mga kababayan po, dito po sa content ngayon natin, nakita po natin na talagang
hanggang ngayon po talaga ay kalaban pa rin po talaga ng administrasyon yung mainstream media.